We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Mga kaibigan, ito po ay ating pong panahon uli, yung 30 minutes ng palatuntunan natin. Weekly po ang programa nating We Can Do It! Kami nga po inyong mga kasama, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier. Ayan. Well, ito po ang programang We Can Do It na papakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook, at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din po sa channel 185 sa GCTV tuwing Sabado alas 6:30 ng umaga. Ayan. Wow, Ate Maru, ito na naman ang ating 30 minutes na We Can Do It. Yeah. And sa tulong ng Panginoon ay talagang pwede natin gawin. Oh, yes. Sana po excited kayo sa araw na ito. Alam niyo po, every day is a day always comes from the Lord. Sabi nga, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So sa araw na ito, sa mga oras na ito, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. At we are so blessed telling us that you are listening and you are watching, and most of all, you are praying for the ministry of the Lord through DZAS. Ate Maru, 1 year na tayo dito. I know! Oh, di ba? Ang bilis, So we're celebrating our anniversary dito ho sa programang We Can Do It. 1 year. Yeah. Yeah, noong lockdown. Yeah. Alam mo, ang aming programa lang ang tumatanda. Hindi kami tumatanda. Totoo yun. Tsaka ang kulay natin dapat tama. Oy, Yeah. oo nga pala. Inside joke ho namin. Everybody, please continue to pray for the Philippines, the whole Philippines. And we are praying. Yes, Nandito tayo sa California. We are praying for the Philippines, especially kung sino yung mga iluluklok natin sa posisyon. Tama. Continue to pray and seek the mind of God. Kaya we will never go wrong if we do that. Yeah. Well, Ate Maru, kaya ho tayo narito para hamunin na ho ang bawat isa, encourage ang bawat isa na kahit saan ho tayo nilagay ng Panginoon ay ginagamit ho niya tayo. Misyonero ho tayo kahit ho saan tayo ilagay ng Panginoon. Ang FEBC nga po, ito yung portion natin ng FEBC International. Dahil nakikita ninyo ang buong gawain po ng FEBC. At lagi nating nababanggit, Ate Maru, yung ministry sa Southeast Asia. Yeah, right. Dahil ito po ang area of coverage ng FEBC. Okay? Ang FEBC Philippines, primarily Philippines, dahil nagbo-broadcast tayo primarily sa Southeast Asia. Nandiyan ho yung shortwave broadcast natin, patuloy ho yan, malakas na umaabot, lalong-lalo na po sa mga remote areas, remote countries, na isolated, radyo lang ho ang media nila. Yes, we have new technology, we have social media, nasa cellphone na yung marami nating mga informational tools natin. Pero wag niyo kalilimutan, pagka inaabot natin ng mga unreached people groups, meron ho doon sa liblib, nasa tribal group sila, nasa remote area sila, walang kuryente, battery-powered radio ang ginagamit nila. And they love listening to their own language. No? Yes. Yeah. Well, Ate Maru, ang ating ibabahagi ngayon ay Thailand. Ang Thailand po, wala tayong radio station sa Thailand dahil kapag may-ari po ng government ang media outlets doon. But we have platforms, ginagamit na natin ng new media. Nasa Facebook Live tayo, nasa internet tayo, nasa YouTube channel tayo. We're using that kasi hindi yan controlled ng government. And at the same time, we are proclaiming
the love of Jesus Christ. Now, ito po ang ilang mga information about Thailand as you continue to pray for Thailand. Ang puso ho ng inyong lingkod ay yes. malapit po doon sa Thailand dahil napadpad tayo ron natin. Nga eh. Yeah, akala nga natin hindi na kagad tayo makakabalik pero bumalik ulit tayo dito sa Amerika. Sana makakapunta din ako sa Thailand. Yeah. Sabi ko nga noong nandun tayo ng 2019. Oo nga Inihintay ko si Ate Maru kaya lang ho hindi nagkatugma yung ating schedule. Pero pagka nagbukas na ho yan, hopefully ngayon bukas na talaga. We can easily travel. Okay. Now, ang sabi ho sa Thailand, to be Thai is to be Buddhist. Yan ho ang common phrase sa Thailand. However, ang gospel message natin, it penetrates the lives of Thai Buddhists through radio. Wow. Bumibili tayo ng airtime, Ate Maru, sa Thailand, and we have 32 stations na ini-air, binobroadcast yung 12 programs natin. And it's a daily program. And that's why we are reaching out to Thai people, which are mostly Buddhist. Yes. Meron akong isang listener na babasahin dito, Ate Maru. Nakikinig siya sa ating Christian broadcast, Buddhist ang background niya. And tingnan niyo yung process, okay? Pagkakilala sa Panginoon ay it's a process. Ang pangalan niya si Mrs. S. Hindi ho natin nilalagay yung buong pangalan. Ang mula ho siya sa Chayapum province. Sabi ni Mrs. S, I contacted you the first time in 2018 and I'm a Buddhist. I used to have normal eyesight. She used to work in a factory near Bangkok. Some chemical accidentally spilled into her eyes in 1996. She was bitterly hurt physically and mentally. Didn't really know how to live on as she can't see with both of her eyes. Fortunately, ang husband niya still took care of her. Hindi siya iniwan. They don't have any children. They've moved back to their hometown, Chai Payum province, ito'y northeast part ng Thailand. Yeah. While she felt that there was no more hope in life, na-discover po niya yung programa nating There is Dawn. Wow. Merong bukang liwayway. Tama ba yan? Tama. Tama yan, kasi Ilonggo ako eh. Naintindihan mo yan, bukang liwayway. Kasi Ilongga ka. Ito po ay Isan program. Kasi dyan sa Northeast, yun po yung tinatawag nating Isan. Ang Isan language po ay malapit-lapit na sa Lao. Yeah, kasi mas connected yan sa Lao. So yan yung program natin, yung merong bukang liwayway. Merong laging hope. It brought back her hope. Ito yung sinabi niya. Wow. She got encouragement from the program and later received Jesus Christ as her Savior just last year, Amen. 2021. The pains in her heart decreased and now she is totally healed from her bitterness. Wow. She's so thankful to the program. She thanks God for helping her from the pain in the past. Before she couldn't sleep well. Now she can sleep soundly, having great peace. Amen. She listens to the program every day. That's good. Ngayon, nakikinig siya noong Through the Bible programs natin. Yes. Ito yung kay Dr. Vernon McGee Yes. na translated, contextualized Sa kanilang dialect. sa language nila. So, ito'y Thai language. At nakikinig rin siya through our SD card na pinadala sa kanya. So, yan po ang isa lamang po ito sa maraming mga Buddhist na nakikinig po sa Thailand, sa FEBC. Look, mga kaibigan, mga kapatid, it's a process. And Ate Maru, ang cross, ang gospel message ng cross, usually malapit siya sa mga mababang loob, yung mga may sakit.
yung naghahanap talaga, nagsasaliksik ng pag-asa o naghahanap ng pag-asa. Mhm. Kasi ito yung pinaka-message ng Ebanghelyo. Ito yung message ng gospel. Unfortunately, gusto ko lang may analysis lang ako. And makikita natin yan. Unfortunately, pagka lumaki at naging mayaman ang Christendom, nagiging corrupt din eh. Correct. Di ba? Mhm. Kasi ang feeling natin, tayo na may-ari, control natin yung iba. Independent ka na. Yeah, right. And we always go back na ang cross ni Christ. Ate Maru, ito pa na gusto kong banggitin ito. And this is a study. Mapapansin po ninyo, sa mga mayayaman na bansa, hindi sila malapit sa Ebanghelyo. Kasi they're not looking for anything na could give them fulfillment in a way, kung materialism yun, kasi may material na bagay sila. Pero ang mga mahihirap na bansa, kita mo ang growth ng Christianity ngayon nasa mga mahihirap na bansa. Hindi dito sa Amerika, hindi sa Canada. Kasi yun yung ebanghelyo, yun yung message of the gospel. Ang message of the gospel is for those who are seeking, who are looking for hope, who are looking for healing, who are looking for an answer in life. Amen. And That's true. ang kakaibahan naman ng dito, sabi nila, okay, mayaman dito sa Amerika, pero tingnan mo ang mga problems, more on emotional, psychological, Marami yan. mental problem. Yes. Yan. So, alam po ninyo, kasi kailangan lang talagang hanapin ang kasagutan na ino-offer ng Panginoon. So ito po ang ating FEBC International. Nagbigay ho ako ng ilang komentaryo doon dahil ito po ang napapansin natin. And I praise the Lord for the gospel message. Amen. Doon ho sa mga taong naghahanap at nagsasaliksik, naghahanap ng katotohanan, humihingi ng tulong, at ang Diyos ay mag-o-offer doon sa mga humihingi ng Tama. tulong. At ang sabi ng Panginoon, seek and you will find. Yes. Knock and the door will be open. Yan ang gospel message. Yeah. Dahil ngayon, tinawag tayo ng Diyos kung saan tayo, magpapagamit po tayo. Meron ho tayong guest ngayon na nagpapagamit po sa Panginoon, and we'll introduce him properly later on. Yes, Okay, we yes. can do it. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. Amen. Yes, Lord. Naghihintay na sa atin yung guest natin. I know our special guest for today ay nakilala ko po siya nung alaw. Oo. Matagal na alaw na yun? Oo. Magkasama kami sa church, and actually he is now 82 years old, but he looks not 82. Yeah. He looks 50 to me. Right. Pautang nga po. May award ka sa kanya mamaya. 82 years old po ang ating guest, retired Navy, Philippine Navy. He became a Christian at the age of 9, very young, and married to Leonida. He has 4 kids, namely Shema, Dean, Faith, Eric, and Benj. Blessed with 2 grandchildren, si Aaron and Inaida. Let's welcome po sa ating program kasi excited siya. Sabi niya, maaga ako gumising. Anyway, narito po si Kuya June Echano. Welcome sa program, Kuya June. Kamusta po? Thank you. It's a privilege. Nagpapasalamat ako kay Maru dahil sa pribileyo nito na ma-share ko kung paano gumagawa ang Panginoon sa akin sa pagsunod sa Kanya at sa pagtiwala sa Kanya. So maraming salamat sa pagkakataon na ito, Maro, sa inyo din natin. Oo. At saka dito natin malaman yung faithfulness and gratefulness sa Panginoon. Pagka sumunod ka sa Diyos. Pag sumunod ka sa Diyos, regardless, 9 years old, sumunod sa Panginoon hanggang 82 years old and more.
more are coming, you know. At Kuya June, I know you're so excited to share. I-share mo a little bit yung what kind of family life you were growing before with your parents sa probinsya. Mhm. Okay. Nung makakilala nga ako sa Panginoon when I was 9 years old, at nakita ko kasi yung sa pamilya namin, yung father ko is very faithful to the Lord buhat nang makilala siya. At actually, first generation siya sa amin. Sa family nyo, Sa okay. family namin. At nang makakilala siya sa Panginoon, nakita ko talaga yung kanyang faithfulness kay Lord. Tuwing umaga, iniimok niya kami na mag-pray, mag-devotion kaming with the whole family, and then bago matulog, ganun din. Noon ay tinatamad ako, hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. So, ay hindi ko gusto mag-ganon. Bigisingin kami ng maaga-maaga, gusto ko pang gumising, pero dahil sa kanyang faithfulness, hindi naman siya nakapag-aral, pero talagang ginamit siya ng Panginoon at dahil sa yung trabaho niya ay buy and sell, meron kaming maliit na tindahan, and then napunta siya sa iba't ibang town, baryo para bumili at nang ipapatinda namin. And then dahil sa kanya noon, nag-share siya ng kanyang panampalataya at hindi man siya pastor, pero nakapagsimula siya, nakapag-pioneer siya ng 3 church doon sa probinsya namin. Wow. So ginamit siya. So naging sabi ko, Lord, kung ginagamit mo ang aking pagulang, gamitin mo namang kami. So yan. So naturoan kami nung 13 years old na ako, pinahinto niya ako pag-aral para magsaka doon sa bundok. At doon, kahit nandoon, talagang nandoon ang tinuro niya sa akin kung paano makipag-ugnayan sa Panginoon. Hindi nawawala yung personal prayer at saka devotion, yung pagbabasa, especially ng salita ng Diyos. At yun, ganun nga ang ginagawa namin. Kuya June, yes. Kuya June, sino po ang nagbahagi sa inyo ng ebanghelyo? Curious lang po ako. Bago ko ay doon sa church nakakilala after this sermon ng pastor namin, ay medyo maliit pa ako, hindi ko pa naintindihan. Tinanong ko itong aking kapatid, naintindihan mo ba yung sermon? Sabi sa akin ng kapatid ko, about hell and heaven. Hindi ka, pero ayaw ko mapunta sa impyerno. Kailangan mo tumanggap sa Panginoon, right? Kayo lang ang paraan. So, right there and then, nag-pray kami ng kapatid ko. Panganay ko, I was the second from the eldest. 12 kaming magkakapatid. Wow. Eldest ko sa mga boys. So, nag-pray kaming dalawa. Doon biglang naramdaman ko ang pagbabago sa aking buhay. Amen. Kuya, sabi mo ay pumupunta kayo sa naging magsasaka ang ikaw at saka yung family nyo. So what happened nung one time na nandun kayo sa bundok? Alam ko you had a special prayer sa Panginoon, di ba? Na i-mention mo. Nung nandoon kami sa bundok, during my personal devotion, nakikita ko yung sa malayo. Sabi ko, nandun ka ako ang America. Lord, sabi mo sa devotion ko ngayon, ask and it will be given you. So Lord, gusto kong makarating doon. Kasi nakita ko yung Christmas card na hinahawakan ko, may snow. Gusto kong makakita ng snow. So, yun. Pero pagkatapos noon, sinasagot ko sa sarili ko, hindi nga makapag-aral na. Kasi America pa. But pero sabi mo, Lord, wala namang imposible humingi. So ganun yung nakikipagsagutan ba ako ng ganun. And then during that night, biglang nanaginip ako. Nasa States na daw ako. Lamig na ako. Sabi ko, pagkatapos bigla akong nagising, ang pala panaginip lang. Pero hindi ko akalain na after so many years na makapunta nga ako, ay yun na, experience ko doon mismo yun. Sabi ko, ito talaga totoo. So,
ang nakikita ko doon na yung faithfulness, yung pagsunod lang sa Kanya at huwag kalimutan ang pagbasa at pagpanalangin. So, lahat binibigay ng Panginoon. So, Mm-mm. yun Mm-mm. ang na-experience ko doon sa Yeah. bundok. So Kuya, in the process na nagtrabaho kayo, and you mentioned to me na gustong-gusto ka palagi ng mga boss ninyo, yung manager ninyo. And then Yeah. finally, paano kayo nakapunta and became a Philippine Navy? Ganito yun. After 6 years sa bundok, nagpaalam ako sa magulang ko. Sabi ko, nagbumunga na yung mga tanim natin, meron na mga produkto, natapos na yung mga pinagkakaingin namin, clear na. Nagpaalam ako sa mother ko sa father ko na gusto ko ako makapagpatuloy ng pag-aral ko, and maski high school ka ako, and then I'll support pag may trabaho na ako ang aking mga kapatid na makaaral din sila. So, umiyak ang mother ko, pinag-pray ako bago umalis. At saka yon, after our prayers, nagpaalam na nga ako. Pumunta ko, talagang nandun ang aking naghanap ng trabaho. Iba't ibang uri ng trabaho. Nagi akong kasambahay, katulong sa bahay, gano'n. Makapag-aral lang. And then, nag-construction. Sa construction, sige, nagustuhan ako dahil sa akin team lang sa buhay ko, whatever I do, I'll do it for the Lord, kasi yun ang nabasa. Amen. Yes. So, yun, nagugustuhan ako ng mga pinagtatrabaho. Ayaw nila ako papaalisin. One time, nagtatrabaho na ako sa isang restaurant na dishwasher. Nabasa ko sa dyaryo na nangangailangan ang Marines ng 100 personnel as the recruit na ikwan. Ay nagka-interest ako, nagpaalam ako. So, nandun ako. Binigyan kami, pagdating ko doon sa port area, mayroong about 2,000 plus na applicant. Yeah. Binigyan 100 lang kukunin. Binigyan kami ng examen, and after that, ay fresh ako from high school. Ay saka sa high school na pagbuti ko rin yung pag-aral ko, at kung hindi lang kung baguhan ako siguro kuha nung valedictorian. Anyway, God is so good dahil sa tinuruan niya ko, be faithful kung ano man ang binibigay sa iyo. Yes, so I applied, and nakapasa ako sa kwan. Although I don't have so many skills na hiningi pa doon sa Marines, binigyan na ako ng, after a week, binigyan ako ng notice na I am one of their 100 na nakuha ang recruit. So, wow. So Kuya, let's go to that part na mayroon kang naging kaibigan doon at nag-witness ka sa kanya, and one day you decided na nagbakasyon kayo. O sige, bakasyon tayo ng ilang days, 14 days, no? Hatiin natin, 7 days sa bahay namin, 7 days naman sa inyo. What happened? Yeah, nung napunta na ako sa Marines, na papers ko napunta sa Navy, and then napagbuti ko maigi sa Navy, and then inassign nila ako sa barko, and then isang kaibigan na nakapansin sa akin, kabarko ko, na hindi ako lumalabas pagdadating sa port for our replenishment ng mga supply, ay mga kasamahan namin, doon sila may mga chicks. Saka yun. So, ay ako nakikita niya na hindi nakikipag nakita niyo palaging I was concentrated sa pagbabasa ng aking Bible every day, kasi ka-roommate ko siya. One day, sabi niya, na parang na-witnessing ko rin siya ng kaunti, na siyaran ko siya kung paano binabago ang buhay ko. Naging interest siya, nagsasabi niya, pagbakasyon natin, sama ako sa iyo, sama ka rin sa amin. So, yun, nasama siya sa amin for 7 days. Nagtaka siya kung paano. Kasi there was feel niya yung warm ng pagmamahalan sa isa't isa. At saka yun, yung devotion namin, napakalaga talaga. And then, yun, at 7 days, sumama na naman ako sa kanya. Nakita ko yung sa bahay nila, very religious sila. Ang daming ribulto halos sa mga bawat but they're not happy. Minsan nag-away. So then
nagsama siya sa akin sa church hanggang sa talagang sumurrender siya, nakakilala siya sa Panginoon. At nang makakilala siya sa Panginoon, nag-volunteer niya. At hanggang ngayon naman nasa sa Gideon siya na gusto Wow. niya mamigay ng Bibles. Oo. Tapos yung pamilya niya, hindi lang yung buong nakakilala rin sa Panginoon. Amen. At kaya nasa ko na rin siya, nasa church nagsiserve maliban doon sa sa Gideons. Na Oo. talagang through the Bible talaga makakilala sa iyo. So, Kuya Jun, meron rin kayong mga nadala yata mga bata na ngayon ay mga pastor na. Oo. Kwento mo nga sa amin yan, Kuya. Yung after my retirement, after my retirement sa Navy, nag-concentrate na kami dyan, dito kami sa may Good Shepherd nga. Isang araw yung aming CE director, Kuya John, sabi niya, kasi itong may mga bagong kabataan ng mga lalaki at mga babae na mga in-sponsor ng World Vision. World Vision. World Vision. Sabi niya sa akin, ikaw mamahala dito sa mga kabataan na lalaki at ako doon sa babae. Parang ngayon ko, wala naman akong experience kako. Pero I feel that the Lord is calling me. So, yun. Lord, pinag-pray ko, Lord, kung gagamitin mo ako dito, sige, okay. So, ayun. And then afterwards, yung mga mga kabataan na ito ay natapos na, 1 year lang naman yun. Umalis na ako. Tapos, napunta nga ako sa Amerika. May nag-message sa akin, Kuya John, salamat. Ang nag-message sa akin yung 2 kabataan na ang kukulit. Salamat Kuya John, kung di sa'yo hindi ako nakakakilala sa Panginoon. At kayo na pastor na siya. Mamaya nga, pupuntaan ko yung isang pastor na nandun kasi sa malaki na ang pinagkuhan niya, mga members at saka sa Lighthouse sa Dasmariñas siya ngayon. Wow. So, regards mo kami, Kuya, sa kanila. Yeah. Si Pastor Nildo kasi si Pastor Archie. I see. Well, Kuya Jun, nakita namin yung obedience mo sa Panginoon, right? Noong bata ka, nag-obey ka sa mga magulang mo. Ano ka model ka. I know. You're a great model, ideal. Yes. Tapos, after that, nagpaalam ka na nakipagsapalaran ka, naghanap ka ng trabaho, na nasa Philippine Navy ka, and you've still been faithful, obeying God. And until now, you're still continually, faithfully serving the Lord. Ako po hats off ako sa inyo. I know. Kita natin yung blessing ng Panginoon. God, He who started a good work in you will finish it. Yun ang katotohanan na sinasabi. Yes. At talagang nangyayari. Maraming mga imposible sa buhay na akala ko hindi mangyayari. Pero when you are faithful and obedient, magtitiwala ka sa paborito kong hymn, trust and obey. At there's no other way. Na Kuya Jun, gusto ko lamang tingnan uli also aside yung angulo na definitely you went through lots of tough times too, challenges, right? Yes, Hindi natin winawalang bahala yan. There are challenges in life. That's true. And even sa mga kamatayan na halos dinaanan ko, na palaban sa pagtatanggol at pag-keep-peace, napataban sa mga rebeldes, sa smugglers, sa mga pirates. Pero nakita ko ang hawak ng Lord na maging nasa Navy ako, tinamaan yung 4 kong katabi. Ako ni Galos wala. Sabi ko, Lord, wow. Talagang fun. The more na yun, lalo akong nakapapahanga sa Panginoon. Lalo akong nag-pray na, Lord, patuloy mo po akong gamitin sa iba't ibang paraan. Kaya I was surprised dito. Well, you're a blessing, Kuya Jun. Naging pagpapala ka sa akin. Alam ko kay Ate Maru at sa mga nakikinig sa atin. Yes, Kuya. Thank you so much
sa pag-share mo ng buhay mo. Mhm. Thank you rin sa pag-privilege na ito. Purihin ang Yeah. Panginoon. Okay, Well, Kuya. thank you, Kuya Thank June you, at thank Shano. And nako, napaka-limited ho yung oras natin. Pero Uh-huh. I'm really enjoying his life. But we can do it. Naging nagawa po ni Kuya June sa tulong po ng Panginoon. Amen. We can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Amen. Amen. Ito po ang ating programang We Can Do It, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din sa Channel 185 sa GCTV. Kami po'y magpapaalam na. Ito po ang inyong mga lingkod. Maru Cepeda Javier. At Jonathan Mortiz sa We Can Do It. Bye-bye. Bye. Bye. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.